So magandang araw po muli sa inyong lahat. Ako po si Brother L.A. Ebro. Ito po yung original image ng Mahal na Birheng Dolorosa. Pinatayang mahigit 200 taon na. Ito pong black para po sa nagluluksa or sa mga humingi ng hustisya. At yung puti naman po para sa mga gustong magkaanak. Habang siya'y kokoronahan, bumaba naman yung bula mula sa Vatican na siya'y bibigyan ng pagkilala. So ito po ay may malaki ring koneksyon sa pagiging patron ng Mahal na Birheng Dolorosa bilang patrona ng mga migrante at mga nagtatrabaho Pilipino sa ibang bansa. Sa silangang gitna ng Luzon sa paanan ng bundok ng Mount Banahaw, matatagpuan ang bayan ng Dolores, Quezon. Isang tahimik ngunit makulay na pamayanan na puno ng pananampalataya at tradisyon. Ang bayan ng Dolores ay dating kilala bilang Sitio Hambo na ang ibig sabihin ay paliguan. At sa kasaysayan, naging bahagi ito ng pamamahala ng Chaong sakop ng lalawigan ng Tayabas. Ngunit ang Dolores ay higit pa sa sagradong bundok ng Mount Banahaw. Matatagpuan dito ang mahalagang debosyon sa Mahal na Birheng Dolorosa na pinapahalaga ng buong komunidad. Ang lugar ng Sitio Hambo na ngayon ay Barangay Santa Lucia ay matagal nang dinarayo dahil kilala ito noon bilang isang paboritong paliguan. Ang bayan ay ipinangalan sa tinaguriang patron ng mga OFW at migrant workers na si Nuestra Señora de los Dolores o mas kilala bilang Our Lady of Sorrows. Noong 2017, idiniklara ang Dolores Church bilang National Shrine of Our Lady of Sorrows bilang patunay na matibay na debosyon ng komunidad sa Mahal na Birhen. At kasabay nito, masasaksihan din natin ang paggamit ng alampay o Shawl of Mary na inilunsad noong 2015 ni Monsignor Carlos Herrera. Ginagamit ang alampay bilang bahagi ng debosyon sa Mahal na Birhen bilang panangga para sa naglalakbay, pamunas ng luwa sa nalulumbay, humot sa may sakit, bigkis sa nagdadalang tao at lampin sa bagong silang. Bilang bahagi ng debosyon tuwing unang Biyernes ng buwan, ginaganap ang espesyal na First Friday devotion sa National Shrine of Our Lady of Sorrows. Dito nagsasama-sama ang mga deboto para sa misa, pagdarasal at taimtim na pag-aalay sa Mahal na Birhen. Marami nagdadala ng alampay, kandila at iba pang devosyonal na bagay bilang panangga, pamunas ng luha at tanda ng pananalig. At ang bawat unang Biyernes ay hindi lamang okasyon ng panalangin, kundi pagkakataon din para maranasan ang pagkakaisa at espiritual na pamana ng komunidad ng Dolores. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay papuntang Dolores, Quezon. Good morning guys, this is Kuya Mario once again. Welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa probinsya po ito ng Quezon, no? At nasa bayan po tayo ngayon ng Dolores. At kung makikita nyo sa likod guys, ayan po ang Birhen ng Dolorosa, dito po sa may bayan po ng Dolores. At papasyalan po natin dito ang isa sa mga pinakamakasaysayang simbahan ng bayan ng Dolores, ang National Shrine of Our Lady of Sorrows, na malapit lang po dito, no? Aalamin po natin yung mga kwento, yung mga istoryang mga nakapaloob doon po sa kanilang simbahan. At samahan nyo ako, malapit lang po siya, mga around 3 to 5 minutes lang po simula dito. Kung makikita natin dito guys, ang taas ng Birhen na to, ayan o. Tapos dito lang tayo nagpark sa may gilid, ayan. Tapos ito na yung way papunta doon, papunta sa may simbahan. Didiretsuhin lang natin yan. So tara, puntahan natin ang simbahan ng bayan ng Dolores. Okay, let's go. Dito yung daanan natin sa ano to, ay, Bana Bridge. Nakasulat doon guys, Bana Bridge pala yun, hinintuan natin. First time ko makapunta dito sa may Dolores, dito sa kanilang bayan. At marami na rin pala halos parang develop na rin yung ano, yung mismong bayan nila, kasi doon ako nang galing kagaya na sa may crossing. Tapos base doon sa mapa, nakita ko ganina, isang diretso siya, tapos makikita natin yung mismong simbahan. As in tumbok na siya. Sa baba lang pala to ng Mount Banahaw. Yun yung nakita ko eh. Ngayon kasi, kung nakikita nyo dito, natatakpan yung bundok ng ng ulap. Pero ang ganda dito, malamig yung yung klima dito. Tapos ang pagkakaalam ko dito sa simbahan ng Dolores, maraming deboto na dumadayo rito. Ayan na guys, nakikita na natin yung simbahan, no? Napakaganda. Mismong tumbok siya ng highway. Tapos ang dami na rin pala dito mga establishment. Ito merong ancestral house nga dito. Ganda. 7-Eleven. Halos kompleto na rin pala dito pag magpunta kayo. Para siyang style antipolo, parang ganun ang itsura niya. Paakyat, pataas.
So dito tayo guys. Parking tayo. Hanap tayo ng parking. Ito. Parking lang tayo dito sa may gilid. When the wind is blowing strong and the night's a little colder, when you're tired of walking on with the smoke still in the sky, when all the noise from your day tries to crowd out all your peace, let my voice sweep you away as you're drifting off to sleep. And I say love, I'll be your lullaby. And I say love, I'll be your lullaby. When you're feeling all alone. Okay guys, bali nandito na tayo sa mismong entrance ng simbahan at meron tayong kasama ngayon si Brother LA. Nandito sa harapan natin kung saan siya magpapaliwanag ng history ng kanilang simbahan. So magandang araw po muli sa inyong lahat. Ako po si Brother LA Ebro, dito po mula sa parokya at pambasang dambana ng Mahal na Birheng Dolorosa dito sa bayan ng Dolores, ang nag-iisang pambasang dambana sa lalawigan ng Quezon at nag-iisa rin sa Diocese ng Lucena, kung saan naka-enshrine po ang canonically and pontifically crowned image ng Mahal na Birheng Dolorosa dito sa buong Pilipinas, nag-iisa po sa lalawigan ng Quezon at sa Diocese ng Lucena. So bigyan ko lang po yung konting background dito po sa ating parokya. Ito po ay nagsimula noong 1835. Ito po dati kasing bayang ito ay kilala bilang Sitio Hambo, nang ibig sabihin ay lugar paliguan na nasasakop ng bayan ng Chaong sa lalawigan ng Tayabas, na ang tawagan po ngayon ay lalawigan ng Quezon. Ito po ay lugar kung saan ay sa paanan ng Bundok Banahaw. Ito po ay pinupuntahan ng mga tao para kahit papaano sila karamdam ng kaunting kapayapaan, dahil nung panahon iyon, panahon ng mga Espanyol at mananakop, sila po ay tinutuligsa at sila po ay pinapersecute. Kung kaya naman, yung mga naninirahan po sa tabing bayan, mga taga-lalawigan ng Laguna, mga taga-Chaong at taga-Sariaya, mga pupunta dito para makakuha ng kaunting kapayapaan. At during that time, hindi rin alam ng mga tao, ng mga sinaunang Espanyol na may lugar dito. Kaya naman, hindi nila agad ito napuntahan. At dumating ang mga panahon na nadiskubre na meron palang lugar sa paanan ng bundok. Kaya naman, pinuntahan nito ng mga Espanyol. So mga Espanyol po nagdala ng pananampalatayang Katolisismo dito sa lugar na ito. So ang Sitio Hambo noon, dahil nga po lugar paliguan, pinupuntahan ng iba't ibang mga tao mula sa katabing mga bayan. At nalaman ng mga Espanyol na may mga nakatira dito at ito kanilang pinasok at sinakop. Noong panahong iyon din ay may mga tao na ayaw magpasakop sa mga Espanyol. Kung kaya, nagkakaroon sila ng mga sinaunang nakatira dito, nagkakaroon ng mga pagpaplano at mga pagtitipo na para sa isang pag-aaklas. At dumating ang mga panahon na sila ay nadedetect, natatrack sila ay napupuntahan at hindi natutuloy ang mga plano niyo. Pero meron din naman siyempre mga pagkakataon na ito ay natuloy. Ito sa pamamagitan ng isang kwento ng mga sinaunang matatandang nakatira sa Sitio Hambo. Ang mga taong ito ay nakapagpulaw sa pamamagitan po ng isang babae na nagpapakita sa gitna ng gubat na animoy tinatawag at inililigaw yung mga taong sinaunang Espanyol na sumakop sa mga taga-Sitio Hambo. At dahil nga doon ay nagkaroon ng matagumpay na pagpaplano ang mga Pilipino at sila po kahit papaano ay nakaakalas sa mga Espanyol. At pinaniniwalaan po ng mga taong iyon na ang babaeng tumatawag sa gitna ng gubat ay ang Mahal na Birheng Dolorosa. Ito po ay patunay dahil sa yun pong naka-enshrine doon sa bahay panalanginan nila noong panahon iyon ay nakakitaan ng putik o amber seco sa kanyang laylayan. So imagine niyo yung imahe na nasa altar natin, 200 years old na mahigit, na nakakitaan ng putik o amber seco sa paan. So yun po ang patunay na ang Mahal na Birhen siya nag-iingat sa mga tao dito sa bayan ng Dolores. So dahil po sa mga Panginoon, pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Okay. Ayan. Ayun. So dahil nga po sa mga maglalim na debosyon ng mga tao sa mga tabing bayan, ito nga po ay kinilala nga po dahil nga po sa milagro na dala ng Mahal na Birheng Dolorosa sa bisa po ng isang panukala
noong ating Arsobispo ng Nueva Cáceres ng Naga at ng Arsobispo ng Maynila ay kanila pinanukala na dapat itatag ang isang bayan sa malapit sa Sitio Hambo o sa lugar paliguan. Kung kaya naman po, sa pag-aproba po na ang Gobernador General ng Pilipinas ay itinalaga nga po ang bayang ito kasabay ng pagkakatatag ng parokang ito nakatalaga sa Mahal na Birheng Dolorosa. Kung kaya, ito pong bayang ito tinatawag na Bayan ng Dolores at ang simbang ito tinatawag na Our Lady of Sorrows Parish. Ayun, ang haba ng history, no? And, Father, no? opo. And then, syempre, dahil po sa pagdaan ng mga panahon, ang dating simbang gawa sa kahoy, nagkaroon ng improvement. Ito po ay naging semento, ito po ay naging karoon ng mga foundation, at dahil po dyan, dumami po lalo ang mga pilgrims, mga nagsisimba at sumasadya po dito sa Pundok Panahaw para sa simbahan ng Dolores. At dahil nga po doon, noong 1994, ito po ay hinirang bilang isang diocesan shrine or sentrum pan-diocesis na nakatalaga sa pamimintuho sa Mahal na Birheng Dolorosa. Year 2000 naman po, ito po ay itinalaga bilang pilgrim site dito sa distrito ni San Marcos, kung saan dahil po sa volume ng taong nagsisimba, kinilala po ng diocese na ito po isang pilgrim site. And then after 2008, noong taong 2008, dahil sa bisa naman po rin ng panukala ng nooy Arsobispo ng Lipa, si Archbishop Ramon Orgalios Emeritus, ito po ay nabigyan ng patronage bilang patrona ng mga migrante at OFW. Ito po ay may kinalaman sa ikalawang sakit ng Mahal na Birhen na mamayang ipapakita po namin sa inyo. Ayun, oo. Napakahaba ng history, no, brother, Yes, no? Tara po, Sige po. explore po natin yung loob, Sige, brother. pasarin mo natin. Oo, sila po tayo daan. Oo. So yun guys, ang haba nung history ng simbahan yan, makikita natin dito, explore namin ni brother. Tara po. Yung pasad ng simbahan, brother, nakikita natin dito, napakaganda, no? Simple lang ang kanyang ang kanyang itsura. Pero simple lang po, isang lugar na malawak at sa harapan po ay yung ating simbahan mismo. Nasa center po siya. At kung titingnan niyo po sa taas, kung makuha po ng ito po ay parang pakros. Opo, pakros ang babaw. At Sakto, tapos na rin pala yung Yes po. yung misa. Yes. Oo. biyaya. So yun guys, sakto pagdating natin dito, tapos yung misa, makapasok tayo dun sa mismong loob ng simbahan. Pangalagaan niyo po Papakita sila, natin sa inyo bigyan yung sila ng pinakaloob. magandang kalusugan. So ito po makikita niyo, ito yung scenario tuwing Friday. Ito po, ang dami pong tao Kagalingan pupunta sa dito mali every Friday. Sila po ang mga karamdaman kung nagre-debosyon sa Mahal na Birhen Dolorosa tuwing Biyernes po ng buwan or Biyernes ng Linggo. Tuwing Biyernes pala ito, no? First Friday. First Friday po ito. Sambitin ninyo ang inyong mga kahilingan. Tingnan niyo po, parang Sunday po ang scenario natin. Oo. Pero Friday pala. Friday lang po ngayon. Daming tao. So yun guys, daming tao. Friday ito. So tara, pakita ko po sa inyo dito ang isa sa mga historical markers ng ating parokya. So ito po yung marker for the declaration as a national shrine. Ito po binaba at ginawa noong June 15, 2017 sa bisa po at sa bisa ng decree binigay ng CBCP sa pangunguna ng nooy Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Archbishop Socrates Villegas ng Lingayen, Pangasinan. So ito po yan, patunay na ang parokyang ito. Ang simbang ito is isang national shrine. So dito naman po sa entrada ay makikita ninyo ang marker na ibinigay noong year 2000 nung ito po ay kilalanin bilang isang pilgrim site. Kasabay po ng Jubilee Year 2000 kung saan ay nagbibigay po ng plenaria indulhensya sa lahat po ng simbahan na pinupunta o dinudumog ng mga peregrino. So nabigyan po muli tayo ng isa pang marker. Ito po ay para sa kasabay ng anniversary ng 500 years of Christianity sa Pilipinas noong 2021 at kasabay rin po ng 17th year anniversary ng diocese na tayo po ay mabigyan ng plenario indulhensya. Ang simbahang ito, lahat ng magsisimba po ng mga deboto at maninimba ng plenary indulgence. Ayan po. Ito naman po yung kasalukuyang marker para sa existing plenary indulgence dito. So meron hinati po sa dalawa para sa entrance simbahan na lahat po na magsisimba dito every day, basta po may misa, magdasal ng panalangin, ay magtatanggap po ng plenary indulgence sa kanilang mga kasalanan. So ano ba yung plenary indulgence? Ito po yung kapatawaran sa mga kasalanan. Kasi siyempre tayo ay may mga kinukumpisal. Hindi man ibig sabihin tayo napatawad na agad. Siyempre meron tayong mga kasalanan na kailangan pagbayaran pag tayo wala na. So with the plenary indulgence, mababawasan po yung mga sentensyang iyan pag tayo wala na sa mundo. Yun pala. So yung po lahat ng dito ay may plenary indulgence po. Okay po. So sa inyong mga harapan naman po ay ang original image ng Mahal na Birheng Dolorosa. Yun po yung tinatayang 200 years na. Ito po yung sinasabing nakakakitaan ng amor seko at putik sa damit ng kanyang laylayan. Sa laylayan ng kanyang damit. So ayun po. Makalapit po tayo doon. Pwede po tayong lumapit. Okay. Titan po natin. So yun guys, tapitan natin yung kanilang patron dito. Ayan. So ayun po, yung binanggit ko sa iyo kanina.
Ito po yung original image ng Mahal na Birheng Dolorosa. Pinatayang mahigit 200 taon na. Siya po yung sinasabi na imaheng naggagala sa gitna ng gubat para mailigtas po yung mga Pilipinong nais magkaroon ng pagpupulong bilang pag-aaklas po sa mga Espanyol. So ito po hindi na namin inilalabas o binababa dahil sa katandaan nga po. Kaya po meron tayong isang imahe na nakaluklok po sa bahay ng Maria na siyang ating itinuturumba at iginagala. So yan po siya. So yun guys. Kung makikita ninyo yung puso niya, may 7 dagger or espada. Mamaya po yung ating explain kung ano po yung mga kahalagan. Ayun. Sige po, brother. Okay guys, palabas na tayo ng simbahan, no? At pupunta naman tayo doon sa Veneration Chapel. Kasi hindi tayo pwede magtagal dito sa may loob ng simbahan dahil merong misa. So ito yung papunta doon sa Veneration Chapel. Kung saan, dito sa Veneration Chapel is mahawakan natin mismo yung Birhen ng De La Rosa. Ayan, ito yung papasok. Nandun na si Brother LA. Dito, Sir LA, ano pong makikita natin dito? Ito po yung ating tinatawag na Veneration Chapel kung saan ay naka-enshrine po ay isa pong chapel na nakatalaga po sa Mahal na Birhen de la Rosa. At sa taas naman po ay makikita natin mismo yung original image ng Mahal na Birhen de la Rosa. Dito rin po siya naka-enshrine. Ayun, tara, pasukin natin, sir. Sige po. So, dito pala makikita, sir, yung pinaka-original image, Yes no? po. Wow. So narito po ang imahe mismo na 200 taong mahigit na pong imahe ng Mahal na Birhen de la Rosa. So ito po yung imahe na nasabing nakakakitaan po ng putik o marseko sa paanan ng mga sinaunang Pilipino na siyang nanirahan sa Bayan Dolores. So sa kanya rin itinalaga ang pitakasin ng bayang ito at sa kanya rin nakapangalan ang parokya nito. Okay. Ito pala yung pinaka-harapan doon, no? Kasi ito yung pinakalikod. Pwede pala sila humawak dito, Yes sir? po. No? Pwede po Ang mga wakat po dito ay pwedeng humawak, humipo. So ito po yung kaparasong tela na inilabas para po mahipo man lang, magkaroon man lang ng konting connection yung ating mga pilgrims na dumadalo sa Mahal na Birhen. So kagaya ng binanggit ko sa inyo kanina, ito po yung mga damit ng Mahal na Birhen. Originally, ito po ay pwedeng malapitan. Opo. Pero yun nga po, since ito pong bayang ito, ay paanan ng bundok at sa bundok Banahaw po, naandun po yung iba't ibang religious practices. Sila po yung madaan dito. Ang ginagawa kasi nila ay pag dumadaan sila dito, ginugupit po nila yung damit ng Mahal na Birhen. Oo. Kung kaya inilunsad namin tinatawag na Shell of Mary Prayer Ministry na may malaking connection po sa sa pagiging national shrine ng ating parokya. Since ngayon naman po ay hindi natin maiwasan na gusto nilang humipo, naglagay po kami ng tela para somehow sila po yung nakakahipo sa Mahal na Birhen. Ang galing guys, oh. Ito. Pagka pumunta kayo dito sa simbahan nila Sir LA, yan, pwede kayong humipo dito. Anytime naman po, sir, pwede umakyat Yes dito, po. no? Mondays, Sundays po, bukas po itong ating Veneration Chapel. 8 a.m. to 5 p.m. po. Sige po. Ano po bang makikita natin So dito? ito naman po ay yung mga, ito po sa San Jose, ang kanyang tahimik na esposo. Makikita niyo po dito yung mga ginamit na damit ng Mahal na Birhen. So ito po ay ilan sa mga damit na may kinalaman po sa history ng ating bayan. So ito naman po ay hindi na labelan pampart, pero ito po yung talagang may highlight na damit. Narito po. Bukod dito sa makikita sa labas, meron pa pala dito. Ito po yung tinatawag nating Veneration Chapel. Ito po yung kanyang kamarin. Yan. Okay. Kamarin, which means a walk-in closet. So, dito yung makikita yung mga historical clothes natin Mahal na Birhen. So, mga sinuot niya nung ito ay maitalaga bilang national shrine. Narito rin po yung sinuot niya nung siya ay mabigyan ng tinatawag na canonical coronation or pontifical coronation na ibinigay at ginawad mismo ng ating Papa Papa Francisco. So, ibig sabihin, Brother LA, lahat pala ito naisuot Yes ng po. ano? And then, sa likod niya rin po, makikita rin po yung mga crown na kanyang ginagamit. So, ito po yung iginawad po ng ating Santo Papa sa pamamagitan po ng ating Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown. So, ang ibig sabihin po ng ating canonical coronation or pontifical coronation, ito po yung malalim na pagkilala sa isang imahe na may malalim at matagal ng debosyon sa isang imahe dito sa Pilipinas. So, dito sa Pilipinas, kung hindi ako nagkakamali, siya ay pang 43 o 44th image na nabigyan or Marian title na nabigyan ng Santo Papa ng canonical coronation. So, ito po ay makikita nyo naman sa ilalim yung decree or yung dekreto na ibinigay ng CBCP noong June 15, 2017 ng Archbishop Socrates Villegas. Ito po ay pagkilala sa parokyang ito bilang isang pambansang dambana, sentro pagdedebosyon sa Mahal na Birheng Maria at Mahal na Birheng Dolorosa.
So ito naman po sa inyong kaliwa ay ang ating Episcopal Crown. So ito po ginawad naman ng ating Obispo Melray Uy sa Mahal na Birheng Dolorosa. So originally po talaga ay kami naggawa ng petition to give po ng pontifical coronation or canonical coronation. Surprisingly, nung gawa rin naman po ng Obispo ng Lucena ng Corona Mahal na Birhen, bumaba po yung bula, yung approval galing sa Vatican. So talagang very blessed po yung recognition po sa devotion sa Mahal na Birhen kasi habang siya kokoronahan, bumaba naman yung bula mula sa Vatican na siya ibibigyan ng pagkilala ng Santo Papa. So ito po yung papal bull na binabanggit kong bumaba. Ito po. Yes, ito po. Pero inyo, nagpe-prepare kami for Episcopal, bumaba po ito. So yan po yung katunayan na siya i-recognize na crowned image ng Vatican. Wow. Galing. Papa. Then, noong previous times po, during ordinary times, hindi po nagsusot ng corona Mahal na Birhen kasi ito po yung pinipreserve natin tuwing Marian Feast Days. Every month naman po ay may kapistahan ng Birhen. So yun po mga oras na sinusot ang corona. So during ordinary times, ito po yung mga rostrillos or yung ibig sabihin yung mga sinag sa mukha ng Mahal na Birhen. So parang yung, kung makikita niyo meron siyang ito. Ito po. So ito yung iba't ibang donation rostrillos sa Mahal na Birhen. So simula tayo sa mga simple, maliliit na rostrillos. Ayun po yung mga isa sa mga matatandang rostrillos niya. And then syempre, during habang nagpo-progress ang pagkakataon, ay marami yung mga devotees na nagpe-pledge, na nagbibigay ng mga iba't ibang rostrillos. Ayan. So ito, kagaya na nabanggit ko sa kanyo kanina, isa sa matataas na malaking devotion dito is yung Shoal of Mary Prayer Ministry. Pwede natin ipakita mamaya. So ito po yung paggagawad noong mga alampay na ito. Ito yung may malaking ambag po kasi sa pagiging national shrine ng parokyang ito. Kasi kagaya nga nabanggit ko kanina, ginugupit dati ng mga deboto yung mga tela para magkaroon sila ng sariling connection sa Mahal na Birhen. So ilulunsad namin ito, itong mga telang ito ibinibihis sa Mahal na Birhen mismo sa kanyang damit. Sa loob ng 7 linggo, 7 biyernes. After 7 Fridays, i-harvest siya, ibigay sa mga shoal ministry, and then lahat po ng gustong magpa-intention, ito may 4 na kulay, ay i-connect yung prayer nila doon sa intentions nila, and imimisa sila every Fridays of the year, kahit sila ay nakapunta na dito or basta Friday kasama yung intention nila. So yung mga miracles at yung mga patotoo na binigay ng mga naging members niyan, ay aming kinulate, ibinigay at isinabit namin sa BCP. Ito yung naging isa sa mga patunay na talaga ang himala sa pamamagitan ng intercession ng Mahal na Birhen Dolorosa ay umaapaw po. So ito po, sample image yung Friday. Kagaya kanina, nakita niyo first Friday. Apo, yung first Friday, apo, yung ganina. Daming tao Yes po, no? po, sir. And ito po yung image naman noong nagkaroon ng Episcopal Coronation, ang aming Bishop Emeritus, Emilio Z. Marquez, at ang aming kasalukuyang Bishop, Melray M. Uy, pagbibigay ng pagkilalang corona ng obispo, ang Episcopal Coronation. So ito naman po, nung maging National Shrine, pinangunahan po ng CBCP, ang president ng time na yun ay si Archbishop Socrates Villegas. Yan. So ito naman, dahil kinilala nga po ng Roma, ang Mahal na Birhen Dolorosa, binigyan ng corona, binigyan namin siya ng replica image ng binibigay namin sa mga tao. So ito po yung image na binigay kay Pope. So mayroon siyang copy, nandun po. Ano doon? Yung pong nakatayong iyan. Ang dami palang makikita dito, Yes brother, po, no? sir. Ito po bali Ayun po, pakita po natin sa kanila. Since sa dami nga po ng taong umaakyat, marami po ang mga gustong gaya po nila po, nagdadasal, nagiging pila po dyan. So nangyayari, pagka peak na hours ay hihipo na lang po, then dito sila magdarasal sa Veneration Chapel. So ito pong image na ito ay replica din ng Mahal na Birhen Dolorosa. So ito pong image na ito ay donated. Ito po ay matandang imahe na rin na nakatalaga para sa Mahal na Birhen Dolorosa. Ang pinoportray po ng Mahal na Birhen Dolorosa ng Dolores Quezon ay Mary at the foot of the cross. Okay. Kung mapapansin po ninyo, ang Dolorosa ng Dolores Quezon ay wala pong luha. Wala pong luha yan. Kung makikita nyo yung naka-enshrine sa altar, yun po nasa bahay ni Maria, ito pong nandito ay wala pong luha. Ang ibig po kasing sabihin yan, ang reflection po dyan ay siya po ay nasa paanan ng krus ni Jesus. At ipinakikita niya po ang katatagan ng nahihirapan po ang kanyang anak. Siya po ay hirap na hirap, naglulupasay na. Halos siya po ay maglupasay na, ay hindi niya pa pinakikitang siya ay mahina. Dahil siyempre, instead na ang anak niya ay malungkot din at na siya nahihirapan na nga ay siya maglulupasay pa, pinakikita niya katatagan. Ito yung reflection din ng tiwala niya sa Panginoon na alam niya may kapupuntahan po ang lahat ng ito. Ito po yung reflection din ng kasunuran ng Magnificat na mangyari na uwa sa akin ayon sa wika mo. Kaya po siya ay tahimik lang na nakatayo at nakatitig sa kanyang anak. Ayan po. Makikita niyo po dyan.
So, ito naman po yung mga signature perfume ng Mahal na Birhen. Ito po Tea Rose, kung ito naaamoy niyo po ngayon. Ito po yung mga donation lahat. Ito naman po yung ibang donation sa kanya. And then ito po, mamaya dadaling ko po kayo sa shawl ministry. Ito po yung sample na shawl. Bawat kulay may kanya-kanya intention. So, violet po, para po sa mga gustong magtalaga ng sarili sa pag-aalaga ng matanda, mga may sakit, or yung mga may karamdaman. Brown po, para sa mga gustong magkaroon ng mag-aayos na hanap buhay, gustong pumunta sa abroad, or gusto magkaroon ng maayos na negosyo. Ito pong black para po sa nagluluksa or sa mga humingi ng hustisya. At yung puti naman po, para sa mga gustong magkaanak, sa mga hindi magkaanak, or yung mga nangangalaga sa May bata. mga ganun din pala dito, brother. So, yes po. So, itong apat na ito nga po, yung binabanggit ko kanina, ibinibihis po ng 7 Biyernes sa Mahal na Birhen. Opo. So, with that, syempre namimisahan, nadadasalan, then ibibigay po sa Shawl Ministry. Yung po mga gusto maging miyembro, lahat po welcome, makipag-ugnayan lang po sa Shawl Ministry. So, ito naman po yung isa sa mga logbooks kung saan nakalagay yung mga members. So, ang dami-dami ng ganyan kasi bawat Biyernes nga po may nagpapa-member. And then, yung mga prayer intentions nila sa bawat kulay ay ipinagdadasal natin every Fridays of the year. Oo, so Dire-diretso po yun. Apo. Mamaya po, brother, makikita natin. Yes no? po. Apo. So ngayon naman po ay tayo pupunta na sa tinatawag na Via Dolorosa Garden ng Dolores, kung saan doon po natin makikita kung bakit ba nga ba may 7 espada or dagger yung puso ng Mahal na Birhen. So ito ay reflection doon sa 7 sakit na kanyang pinagdaanan sa buhay ng kanyang anak na si Jesus. Tara po, dito po. And guys, Birhen de la Rosa. So ito po ang entrance ng ating Via Dolorosa Garden, kung saan ay makikita niyo po yung 7 sakit ng Mahal na Birheng Dolorosa. Brother Ali, may napansin ako dito Yes po. sa mga kampana. Apo. Original po ito? Yes po, ito po nga pala yung isa sa mga dalawang original bells na ginamit ng ating tore. So, yung pangatlong bell is up for repair na rin po. So, madadagdagan po ilalagay dyan. So, ito yung unang bell. Ito po yung kaunahan. Ito Parang yung may tama una. ng Opo. bala. Ito nga po dahil panahon pa nga ng Oo. Stella. Tapos, itong dalawa po yung magka-batch. And then, papalitan na po agad. Siguro within the year. May magdodonate na daw po. So yun guys, meron pala dito Opo. makikita na matagal na bell din. So yung mga nagnilay po sa Via Dolorosa Garden, meron pong tirikan din ng kandila dito. So pwede po tayong mag-alay ng panalangin kakatapos niya pong pumasok dito. Kasi So, doon pa lang sa labas, marami na nag-offer Yes ng mga po. candles. Opo. No? So bali ito mong Via Dolorosa Garden, ito rin po yung tinatawag na pinagdadausan namin noong septenaryo. So sa iba't ibang parokya, meron mga debosyon kagaya ng nobenaryo. So dito dahil sa Dolores ay pipito yung sakit ng Mahal na Birhen. Kaya ito po yung septenaryo, 7 araw naman po. So bukod po yung nobenaryo, ito po yung ginagawa naman kapag September. Ito po yung in preparation ng piyesta ng September 15, ang global feast ng Mahal na Birhen Dolorosa or the Our Lady of Sorrows. So ginagawa po natin ang septenaryo sa Mahal na Birhen Dolorosa. Ito po yung ginaganap dahil po bilang paghahanda po sa Viernes de Dolores. Biyernes bago sumapit po ang Linggo ng Palaspas. So ano po ang kahalagahan noong tinatawag na Biyernes de Dolores? So kung mapapansin po niyo sa ating pagninilay, ang pagpasok po ni Jesus sa Jerusalem ay ginaganap tuwing Palm Sunday. So, ito pong linggong ito ay dinaanan muna ng Friday. So, Friday ng gabi ay doon po nagpaalamanan ang mag-inang Jesus at Maria, kung saan ay nagsabi siya sa kanyang ina na siya po ay magpapakalayo-layo upang pasukin na niya ang pagpapasakit sa kaligtasan ng daigdig. Imagine ninyo, nagpaalam anak mo sa iyo para iligtas ang mundo. So, parang hindi mo maisip, mapakaisipan kung ano yung kaibig sabihin nun. So yun nga po, pinagdaanan niya ang Passion of Christ. So kung nyo mapapansin, kapag Viernes de Dolores, dinidiwang din namin o sinasagawa yung Turumba de Dolores. So malaki pong kaibahan ng Turumba de Dolores sa mga ibang practices ng Turumba. So bakit po, ano po ang kahalagahan nito? Medyo solemn yung pong ang Turumba de Dolores kasi gabi nga po ito ng pagpapaalam ng kanyang anak sa ina. So ang pinare-reflect po namin ito is pagdamay ng mga anak, ang mga kapwa-anak ni Maria sa kanyang kapatid, sa ating kapatid na si Jesus na ngayon po nga ay umalis at lumisan papunta nga po sa pagpapakasakit. Kaya naman po, meron kaunting sayaw ng kalungkutan, meron ding sayaw ng kagalakan para naman po kahit pa paano ay maibsan po ang kalungkutan ng Mahal na Birhen. So ngayon po ay ating pakikita itong 7 sakit ng Mahal na Birhen Dolorosa. So kaya po may 7 espada ay nare-reflect po nito ang 7 sakit na pinagdaanan ni Maria nung siya po ay nung kasama niya ang si Jesus. So kung niyo papansin sa gawing kaliwa ng kanyang puso, 3 yung dagger at saka 4 sa kanan ay 4.
So yung reflection po nun, yung 3 ay during nung bata pa po si Jesus at yung pong 4 ay during nung si Jesus po ibinata na. So ito po yung unang sakit nang marinig niya ang hula ni Simeon sa templo. So yun nga po, presentation of the Lord, ay binigyan siya ng hula ni Simeon na ang batang ito ay matatalaga sa kaligtasan o sa pagpapakasakit ng mundo. So yun nga po nangyari, ay nailigtas sa mundo sa pamamagitan ni Jesus. So syempre bilang isang ina, agad sinabihan ng isang pantas na manghuhula na ang batang ito ay para si kapapahamak o kaliligtas ng daigdig. So hindi mo maintindihan yun. Kaya ayun ang unang sakit na nagbigay sa mahal na Birhen. So ito po yung dinadasalan ng 7 abagin ng Maria, isang ama namin, 7 abagin ng Maria, isang luwalhati. Ang nakalagay dito. The first prophecy of Mary is the prophecy of Simon. Ang hula ni Simeon. Yan po. Ang galing, no? Yes po. So ito po yung second na dagger o pangatlong sakit. Nung sila pong mag-anak ay tumakas patungong Ehipto. So ito po ay nung panahon na si Haring Herodes ay ipinag-utos na patayin ang lahat ng lalaking sanggol dahil hindi niya po gustong maagaw sa kanya ang pagiging hari. Kaya naman po, ang mag-anak na Jesus, Maria Jose ay tumakas patungong Ehipto at doon sila namayan sa lugar na iyon. So ito po ay may malaki ring koneksyon sa pagiging patron ng Mahal na Birhen Dolorosa bilang patrona ng mga migrante at mga nagtatrabahong Pilipino sa ibang bansa. So ito po sa pamamagitan naman ng panukala po ng Noy Arsobispo ng Archdiocese ng Lipa, si Archbishop Ramon Arguelles, na siya po ay bigyan ng patronage ng mga migrants. Kasi po, dahil nga po sa anong ito ay nangibang bayan ang pamilya, nangibang bayan sa pagliligtas po sa kamatayan ni Jesus. So iyon po, kaya po nagkaroon ng connection doon ay sa dami nga po ng pilgrims na pupunta dito ng mga galing sa ibang bansa. Sa pamamagitan po ng logbook na aming in-establish, nakita po doon na karamihan po na bumabalik dito ay mga nanggaling sa ibang bansa. Ganun, ang galing, no? Ang dami natin natutunan kay brother. So next po. So yun guys, ang dami natin natutunan dito, nakakatuwa. Puntahan nyo itong simbahan dito sa Dolores. So ito po yung third sorrow, yung pong nang mawala ang batang si Jesus sa templo ng Panginoon. So ang reflection dito is nung panahon iyon ay nagsimba po itong mag-anak ng Jesus Maria Jose. Pagpauwi na kasi doon ay nakabukod ang lalaki sa babae. Opo. Ngayon, nung magkita po sila sa exit, ang akala ng isa ay kasama ng isang isa at naghintay sila, umuwi sila sa bahay hindi kasama ang batang si Jesus. Mga ilang araw, hinanap nila ito sa kanilang mga kamag-anak or sa mga kasama at napagtanto nila na naiwan si Jesus sa templo. Kausap na naman yung mga pantas at ang mga taong may alam sa lipunan at nakikipagtalastasan. At ang maganda dyan, hindi po si Jesus ang nakikinig, si Jesus po ang nakakatekisize sa mga pantas. At nung tanongin ni Maria, bakit ka naman anak? Bakit mo naman ginawa yan? Hindi mo ba alam na nag-aalala kami sa iyo? Ang sagot ng batang si Jesus, bakit niyo ako hinahanap? Gayon ako na may nasa tahanan ng aking ama. At hindi naunawaan ni Maria kung ano yung ibig sabihin ni Jesus. Pero matapos po yung paalala ng Maria na dapat sumunod sa kanyang ina, ay siya nanahimik at naging isang masunuring anak. Kung kaya naman after ng sorrow na ito, tumalon agad na siya ibinata na. Kasi during his life, ng araw na ito, ng mga panahong ito, siya sumusunod na sa kanyang ina. Hindi niya nilalabag kung anong utos sa kanyang mga magulang. Kaya kung mapapansin nyo, talon agad, binata na siya sa fourth sorrow. Ayan. Dito sa may kabila. The third sorrow of Mary, the loss of the child, Jesus in the temple. Ayan. Ayan. So ito po ay ika-4 na sakit ng masalubong ni Maria, si Jesus na may pasang krus. So reflection po dito ay panahong iyon na patawan na nga po si Jesus ng parusa ay kanya na pong dala-dala, pasan-pasan ang krus, papunta na sa bundok ng Golgota kung saan siya ipapako. At sa daang iyon, nakasalubong niya kanyang ina. So, gaano kahirap para sa isang magulang na makita mong anak mo na may maghihirap na nga, papatay na nga, meron pang pasan-pasan na krus. So, ayun po. Yan guys, Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. So, ang fifth sorrow naman po, ito ang ikalimang sakit, ay nang makita ni Maria, nakapako sa krus ng kanyang anak si Jesus. Paano yung matatanggap ng banal na pakikinabang? Makikita niyo po dito na inihabilin na ni Jesus sa kanyang apostol na si San Juan Evangelista, kanyang ina. Kung saan ang sinabi ni Jesus, ginang, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Mula noon ay pinatuloy na po ni San Juan si Maria sa kanyang bahay hanggang siya po tumanda.
So yun guys, grabe, ang dami talaga natin maalalaman dito sa simbahan, no? Ito dito naman tayo sa susunod. So ito po, yung Sixth Sorrow, tinatawag din pong La Pieta. Ito yung oras kung saan ay kinuha na, naibaba na sa krus ang walang buhay katawan ni Jesus at kinadlong na ng kanyang ina, kanyang anak. Ibig sabihin ay natapos na, nagawa na ang katuparan ng pagkakaligtas ni Jesus sa sandaigdigan. Six sorrows. The taking down of the body of Jesus from the cross. Ayan guys. So ito po ang ikahuling sakit. Siyempre kahit sino magulang po ang makadanas ito. Ay nung ilagak na po o ilibing na po ni na Maria ang wala ng buhay na katawan ni Jesus. Yan po ang 7 sakit ng Mahal na Birhen na nagre-represent po ng 7 dagger or 7 ulos sa kanyang puso. So ito na po yung pinakahuli. Yes po. Ito. 7 sorrows. 7 sorrows of The Mary. burial of Jesus. Yes po. Tapos brother, ano po yung pinakahuli natin pupuntahan dito? So ito po, papunta natin gitna, itinatawag namin Peregrola de Maria. So yun guys, yung pupuntahan natin yan dito. So ito po, Peregrola, sa gitna ng lahat ng pinagdaan niyang sakit, ito po yung refleksyon ng tuwa ng Mahal na Birhen. Sa lahat po ng katatagan, sa lahat po ng kanyang pinagdaan ng hirap at sakit, ang lahat po ng kanyang kalungkutan ay naging kagalakan. Nung siya iakyat na po sa langit, ito po. Tara po, brother, lapitan natin. So ito po ang Peregrola de Maria, yan. So makikita nyo, ligaya na po, matapos ang sakit, 7 sakit na pahapi sa pinagdaanan ng Mahal na Birhen, ay siya po ay nakangiti na nagtitiwala na po sa 7 saya na kanyang tatanggapin mula sa ating Panginoon. Grabe, ano? Yan guys, pakita ko sa inyo. Umiiyak siya, no, brother, no? So pagkalabas niyo po ng Via Dolorosa Garden ay tayo po pupunta kung saan gusto niyo po kayo maging miyembro ng Shoal of Mary Prayer Ministry. So yun guys, makikita natin dito, ito yung simbahan nila. Tapos, dito meron kaming pupuntahan kung saan pwede raw kayo magpa-member. So, Kung gusto nyo makakuha ng shawl. Ayan. Tasani, gano'n. So ito po yung ating tinatawag na lugar kung saan po pwede kayong magpatalaga bilang mga miyembro ng Shoal of Mary Prayer Ministry. So nandito po yung ating mga Shoal Sisters, mga volunteers. Pwede po kayong magpalagay or mag-fill out ng mga forms kung saan ay kayo po ay pwedeng magpatalaga ng sarili sa Mahal na Birhen Dolorosa. So bawat colors po, if I have said doon sa taas ay meron mga kanya-kanyang intentions. Makita niyo po doon sa tarpaulin, dito rin po sa para sa kanya-kanyang prayer intentions. So kung pag halimbawa, Friday, pumunta kayo dito, at gusto niyo nang maging part or maging member ng Shoal of Mary Prayer Ministry kung saan yung mga prayer intentions ninyo ay ipagdarasal tuwing Fridays of the year. Wala pong pipiliin, first Friday, regular Friday, kasama na po siya for all throughout the year. So may kaunti lang po siyempre ng donation for the costing po ng ating shoal, pero ito po ay yearly ay pwede natin i-renew. Kapag January po ay papatawag po ng ating parish priest para sa tinatawag na renewal or Shoal of Mary Conference na isasagawa this coming January. Ang galing, no? Opo. So ito naman, yung actual colors po na video kanina. We have violet po para sa mga gusto magtalaga sa for the elders, sa mga may sakit, doon sa mga gustong mag-alaga sa matatanda. Then yung brown, as I have said, para sa mga gustong pumunta sa ibang bansa, gusto magkaroon ng maayos na trabaho, or yung gustong magkaroon ng maayos na negosyo. And then black, para po sa mga humingi ng hustisya, humingi ng mga katarungan, at syempre sa mga nagluluksa natin mga devotees. At white, doon sa mga gustong mga alaga sa mga bata, gustong magkaanak, at gustong talaga ng sarili sa pag-aalaga ng mga bata. So lahat ng yan, ito po nakikita niyo, yan ay naibihis na sa Mahal na Birhen for 7 Fridays. Then for the 7 Fridays, ito po yung nadasalan, namisahan, ng awitan, ng inang gabay, at ito po ay pwede nang igawad sa ating mga devotees na gusto magtalaga ng sarili sa Mahal na Birhen. Okay.
Thank you. Ayun, pakilala natin sila, ma'am. Ayan, oh. Sila po, sina Oo. Tita Sunny, sila po ang mga officers dito sa ating show. Kung gusto niyo pong magpa-member, ay sila po ang pupunta niyo dito every Fridays. Ayun, opo. Meron po tayong special na araw pag show. Ito po pag may mga pilgrims or pag pinabuksan po ito ng Sundays ng ating pari. Ayan. Hello, ma'am. Hello. So ito naman po yung souvenir shop na nakakatalaga for the special souvenir shop for Canonical Coronation ay sinagawa ng 2021. So dito rin makikita yung tinatawag na Oil of Gladness. Ito yung Oil of Gladness, ito naman yung oil na inilagay sa paanan ng Mahal na Birhen. So kapag Friday, may tinatawag itong healing mass. Kapag hapon, so ito yung ipinapahid na langis naman doon sa ating mga devotees. So ito yung 7 biyernes din nakalagak sa paanan ng Mahal na Birhen. So magkano po yung ganyan, brother? Anong magkano nga ito? Sorry. 100 daw po ito. 100, okay. Para may idea pa. Pero doon naman sa sa healing mass, wala pong bayad. Okay. So ito po ay pagka binili nyo, pabiblasan nyo pa po. Hindi nyo po pwedeng benta ang blessed na bagay kasi simony po yun. Okay. So ito yung souvenir shops po natin. Parish souvenir shop. Yan. Ito, may mga souvenirs Yes din po. pala dito. May mga souvenirs po tayo. Pasok po tayo. Pasok. Tamar, mag-shoot lang kami. Okay lang po. Halos kompleto pala dito, Yes po. brother, no? Ito po yung souvenir shops, mga replica image ng Mahal na Birhen. Ito po yung pwede sa kotse ninyo, mga sakyan. Ito po sa mini altar. Ito naman po yung mga malalaking images natin. So, puro Mahal na Birhen. Meron din ibang mga, mga puon. Kung gusto niyo available din po sa shop natin. Ang dami, no? Apo. May mga pambata na... Yung mga chibi na saints, yan po. Ang cute. Crucifix. May mga t-shirts po tayo, yan. Ito, mga t-shirts. And guys, kung pupunta kayo dito, ayan. Pwede kayo bumili dito ng mga souvenir. Yes po. Yan, si Tita Amor po, ang ating manager dito sa ating Si ma'am. store. Oo. Tita Amor, sa hi po kayo, Tana Vlog. Hi kayo, ma'am. Oo. Si ma'am yan. Sige po. So, gusto niyo po yung picture lang, meron din available na picture lang. Ito po yung mismong image na naka-entron sa altar. Yan. Yan po. Ito po, magkano 50 pesos lang. Okay. Tapos ito po yung ating candle store, sorry. So ito naman po yung candle store natin. May mga kanya-kanya kulay din po for prayer intentions na gusto niyo ipagdirect. Violet syempre sa may mga sakit, brown para sa nag-apply ng trabaho, puti po sa mga kaluluwa, pink po sa pagpapasalamat, green para sa mga general intentions, and red po para sa mga kapatid nating Kristiyano na hanggang ngayon ay nagtatago dahil sila ay Katolik. Yung mga pinipersecute na Christians. Halos kompleto talaga. Oh, yes. Yun guys, wala na kayong hahanapin dito sa simbahan. Halos lahat nandito na, no? Okay. Okay brother, invite po natin yung mga gustong pumunta po dito sa Our Lady of Sorrows. Sige po, lahat po ng ating mga subscribers sa mga manonood at kay Brother Mario ay amin kayo po kayong inimbitehan na dumalaw dito po sa parokya at pambansang dambana ng Mahal na Birheng Dolorosa dito sa bayan ng Dolores, Quezon. Kung saan inyo pong makakasama at magkaroon kayo ng encounter sa Mahal na Birheng Dolorosa na kayo po ay makapagdasal, makapagnilay at makapanalangin at lahat po na pupunta dito, syempre ay ini-expect namin na kayo po ay may mga problema dinaramdam. Pero syempre, sa huli ay sa pamamagitan po ng pagkalinga at panalangin ng ating Mahal na Birheng Dolorosa ay amang pong hinihiling sa inyong lahat na nawa ang inyong mga kalungkutan ay maging kagalakan. Maraming salamat po at welcome na welcome po kayong bumalik dito sa aming parokya at pambansang dambana. Maraming salamat po Brother Eddie sa mga binigay mo sa aming information. Salamat po. Thank you very much po. Okay guys, balita po sa tayo dito, no, sa National Shrine of Our Lady of Sorrows. At ang dami natin natutunan ngayong araw. At hindi ko ini-expect na ganun pala yung katindi yung devotion dito sa simbahan ng Dolores. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa episode na to. At kita-kits po tayo muli sa ating susunod na adventure. Maraming salamat po sa inyong suporta. Bye-bye! It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine.
lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places. You make me feel like enough. I'm ever yours.